A blessed Sunday, Church. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos ng pag-ibig? Amen. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay tunay at laging sapat kailanman. Kami ay araw-araw na magpupuri sa iyo. Magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang naladarama. Ikaw lang ay siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Masarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang naladarama. Siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit
katapatan, aking kalakasan, aking kaibigan, ang kayamanan ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Patunay nilihim ang iyong mga ginawa. Di ko kayang itago ang iyong mga himala. Aking aawitin, aking sasabihin, ang iyong pag-ibig sa akin. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Ang pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Paano kung may lilihim ang iyong mga ginawa? Di ko kayang itago ang iyong mga himala. Aking aawitin, aking sasabihin, ang iyong pag-ibig sa akin. Pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Ikaw ay aking papupurihan, dakila ang iyong ngalan. Amen! Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pawitin natin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalinga. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukunan ng habak at wagas mong pagsikat. Habang walang kakayanang masumlian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ng kabangalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susukulang biyaya mo. Oh, salamat, Jesus. Salamat sa pag-ibig mo. Yakap mo ako sa aking karuhan. Ibig mo ako nang hindi kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na
salamat nga po, Lord, sa dakilang biyaya mo, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, Lord. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan dahil sa iyo lamang, Panginoon, ang karangalan, kaluwalhatian, O Lord God. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Yes, Lord. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. We continue to praise you, O Lord God. Narito yung tinig namin, Panginoon. Praising you, O Lord. Yes, God. Higit pa sa kalangitan,
worship, God. Hallelujah. Oh, Jesus. Purihin ka, O Lord. Purihin ang iyong ngalan, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. Oh, God. Wala katulad, Panginoon. Your name. Nararapat sa pagsamba at papuri. Pangalan mo lamang, Panginoon. Pangalan mo lamang, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga, O Lord God, sa iyo lamang ang kaluwalhatian, sa iyo lamang ang kapurihan, sa iyo lamang ang karangalan, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, wala nang iba pa, Panginoon. Lord God, this is our worship to you, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na itaas, nararapat na sambahin, nararapat na purihin, Panginoon. Hallelujah, O God. Yes, Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Muli, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry po. Ayan, okay na. Praise the Lord. Kumusta po kayo? Praise the Lord.
Blessful morning to everyone. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nandito at sa nasa kanilang mga tahanan, isang buwan na lang at anniversary na po ng Iglesia. We are hoping that on that day ay magkakasama po natin ang bawat isa face to face, God is willing. Amen. Also today, it will be a very special day because we will be celebrating the Lord's Supper. Excited ba tayo na i-celebrate po yung the Lord's Supper? Amen. Praise the Lord. So bago po tayo magpatuloy, let us all bow our heads and let us pray. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa katatapos, Panginoon, na pagsama-sama po namin para ikaw ay amin pong dakilain, luwalhatiin. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe na mga awit. At sa oras po na ito, Panginoon, makikinig kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita sa oras po na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig ng iyong salita. Nandito man sa loob, nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, pari-parihas mo kaming pagpalain, O Diyos. At pagpalain mo po ang iyong lingkod at gabayan mo siya. Gamitin mo siya for your glory, O God. And Lord, bless the preaching of your word this morning. Father, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Also, I will take this opportunity to thank the Lord sa buhay po ng ating Pastor, Pabs, dahil mahalaga po na paulit-ulit na maipangaral po sa loob ng iglesia ang mga katotohanan tungkol sa end times. Dahil isa lang ang ibig sabihin nito sa atin, ano po? Our redemption is draweth nigh. Malapit na po yung ating redemption, ano po? Yun naman po yung inaasahan natin. Amen po. Yung redemption po natin. Malapit na yung katuparan ng ating pananampalataya na makasama po natin ang ating Panginoong Hesus at makita siya ng mukhaan. Yun naman po yung goal po natin. Amen po. Yung makita ang ating Panginoong Hesukristo ng mukhaan. At doon ay wala ng hirap, wala ng sakit tayong mararanasan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. What a day that will be. Sabihin mo sa katabi mo, what a day that will be. Parang hindi tayo excited. Sabihin mo sa katabi mo, what a day that will be. Sayang po yung oras po natin. Sayang po yung pakikinig natin. Sayang po yung paggising po natin ng maaga kaninang umaga kung hindi po tayo excited doon po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo nagpapagal at kung bakit po tayo nandito sa umagang ito. Dahil inaasahan po natin, nananampalataya po tayo, inihintay po natin yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine, dahil po sa nangyayari sa ating kapaligiran, ano po, na parang wala na tayong kapag-asa, yung pag-asa na lang natin ay yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! So dapat excited po tayo. Bakit mahalaga na ang end times po ay naipapangaral sa atin paulit-ulit? Para po himukin po tayong huwag manlamig o tumalikod sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. That we may always fix
our eyes on Jesus being the author and perfecter of our faith. Pero kailangan din po mabalanse ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Dahil may mga importante pong aral din po tayong dapat malaman na lalo pong nagpapatibay po sa ating pananampalataya. Hindi naman tayo lalayo sa usapin ng end times sa oras po na ito. At sa oras na ito ay nais kong ibahagi ang aral ng Panginoon Jesus na kanyang ibinahagi at that time exclusively to His disciples. I said exclusively dahil ibinahagi niya po ito sa mga disipulo niya only when He was asked privately. Hindi po niya ito pinagsabi sa karamihan. And we are so blessed that this thing is written for our benefits. Kaya ang sabi nga ng salita ng Panginoon, mapalad tayo. Dahil naisulat po yung mga bagay na ito para po sa atin. So kindly, if you have your Bible with you, open with me in the Gospel of Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, beginning from verse 4 hanggang 5. Also, magkakaroon din po tayo ng mga supplement scriptures doon po sa libro po ng Galatians. Magbabasa tayo from the book of Galatians as we go along to the preaching of the Word of God. So, pwede ko bang i-request na ang lahat po ay tumayo for the reading of God's Word? In Matthew chapter 24, beginning from verse 4 hanggang 5, ganito po yung ating mababasa. Basahin po natin lahat. Jesus told them, "Do not let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay umupo. Before that, gusto ko pong ipakita muna kung saan po nagmula yung ating binasa. Itong tagpo na ito ay galing po ang ating Panginoong Hesus sa loob po ng templo. Pagbabasahin po natin yung chapter 4. Paglabas po ng ating Panginoong Hesus sa loob po ng templo, at noong siya po ay naglalakad palabas, ay tinawag po yung kanyang pansin ng kanyang mga disipulo. Tungkol po sa mga iba't ibang gusali ng templo sa Jerusalem. Maaring nais nilang malaman kung ano po yung masasabi ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga naglalakihang building na ito sa templo. At alam kong ikinagulat po nila o hindi po nila ini-expect ang sagot ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng iyon ay guguho at walang matitirang nakatayo. Makikita po natin yung sagot na yon ng ating Panginoong Hesukristo as we read chapter 24. Sabi niya sa kanila, ang lahat ng ito ay mawawala, guguho, masisira, guguho. Ang ini-expect nilang sasabihin niya ay napakaganda o kaya napakatibay. Maaaring yun yung kanila pong ini-expect na sasabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil napakaganda naman talaga at napakatibay ang pagkagawa ng templo. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus ay naging palaisipan po sa kanila. Kaya pagkatapos noon, habang nakaupo ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bundok ng Olibo, nilapitan ulit siya ng kanyang mga disipulo at tinanong siya. Unang tanong, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Yun po yung unang tanong. Pangalawang tanong,
Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sa nilalaman po ng kanilang katanungan, we can see that they are already have the perception. Meron na po silang kaisipan, perception that Jesus is referring to the events of His coming again or the end of the world. At sa pagkakataong ito po, Jesus revealed to them a difficult situation wherein every believer will go through or experience before His coming again. At yun nga yung ating binasa, chapter 24, beginning from verse 4 hanggang 5. Actually, ito yung pinakamahirap na pagdadaanan po natin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, the real thing and the message today is, let no one deceive you. Let no one deceive you. The descriptions of Jesus on what will happen to the temple buildings and on His coming and or the end of the world throughout chapter 24 of Matthew were so horrific. Nakakatakot po, pagbasahin po natin yung chapter 24 or yung the descriptions of the end of the age, napaka-horrific po siya. And it is indeed, because in chapter, sabi niya, to fall into the hands of the living God is a fearful thing or a terrible thing. Na mababasa po natin sa Hebrew chapter 10, 31. Ano ang sabi po niya doon? It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrew chapter 10, verse 31. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Our main concern in our walk with God is to make sure we will not be deceived. Hindi po tayo maluloko o hindi po tayo malilinlang. So that we will end up in heaven. Sino dito yung gustong doon sa heaven mapunta? Itaas nga natin yung ating mga kamay kung gusto natin sa heaven tayo mapunta. Yan. Jesus said in verse 5, sa last part ng verse 5, sabi niya, "For many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many." They will deceive many. Who are they? Who are they? I believe that Jesus was not just referring to the Antichrist that is to be revealed in the last days. Naharap-harapan po niyang i-claim sa mga tao na siya po yung Messiah. But also to the false teachers of the law during His time, who were already denying His messianic mission, and worse is doing everything to kill Him. Ano po? So noong panahon pa lang ng ating Panginoong Hesukristo, marami na pong kumukontra po sa Kanya, hindi lang po yung darating na Antichrist, po. At marami na rin pong gustong pumatay sa Kanya. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito ang matindi. Even before the coming of the Antichrist, these false teachers, itong mga false teachers na ito will deceive many. Will deceive many. And make no mistake, this was the word of Jesus Himself. Ito ay mismong salita ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus knew all things. Ang ating Panginoong Hesukristo, alam po niya ang lahat ng bagay. What will happen in the past, what will happen in the present, what will happen in the future. He said to Peter, "You will deny me 3 times that you have known me." He said to His disciples, "You will abandon me. All of you, you will abandon me." Even hindi pa nangyayari. And they did. They abandoned the Lord. Peter denied Jesus 3 times. The truth is, many will be deceived.
Sabihin mo sa katabi mo, please, do not be deceived. Sabihin mo sa katabi mo, please, do not be deceived. Deception from what? Balikan po natin ulit yung verse 5. Sabi po niya sa verse 5, "For many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many." Sabi niya dyan, many. Hindi naman siguro tayo dinig natin ng mabuti yung salitang many, many. They will deceive many. Sabi ng ating Panginoong Hesus, maraming darating at magsasabing sila ang tagapagligtas o Messiah o magtuturo ng ibang katuruan tungkol sa kaligtasan. Hindi lamang po yung i-claim po nila na sila po ay Messiah, kundi dito din makikita natin, he is also referring those who will teach a gospel that is not gospel at all. Hindi lang magsasabi na sila ang Messiah because it will become obvious. It will become obvious kundi dadaanin po nila sa pagtuturo ng ibang katuruan tungkol sa kaligtasan to deceive many. Napaka-subtle po. Jesus exposed the numbers of those who will be deceived. Sabi niya, many. This message is to warn us to make sure that we will not be among the many. Kaya po, yung mensahe na ito po ay binigay po sa atin para i-expose po, para sabihin po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin so that we will be warned, so that we will make sure that we will not be among the many. God forbid, hindi tayo kabilang doon sa many. But to strengthen our faith in the Lord about the true Messiah. Sabi po niya doon sa gawa, anong sabi po niya sa gawa, chapter 4, verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Wala nang iba. At this point, pag-aralan po natin yung Book of Galatians. Gusto ko pong kunin yung libro, yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon po sa Galatia. Dahil ito po yung unang-una na sulat na makita natin doon sa Bible, Galatians, Ephesians, Philippians, pinakauna po yung Galatians. This is important because it proves exactly that what Jesus said to his disciples recorded in Matthew is true. The churches in Galatia, konting background po lang po sa iglesia sa Galatia, was the result of Apostle Paul's first missionary journey together with Barnabas. And some of the churches in Galatia during that time are Antioch of Pisidia, Iconium, Lystra, and Derbe. Yun po yung mga churches po na atin pong makikita po doon sa Galatia during the time of Paul. Yung reference po natin, makikita po natin sa Acts chapter 13 hanggang 14. Ang dahilan kung bakit po sumulat si Apostol Pablo sa kanila, and if you have your Bible, turn in Galatians chapter 1, beginning from verse 6 to 7, at ganito po yung ating mababasa. I am reading from the New Living Translation. Lahat po nung binabasa ko pong mga text po, I am reading from the New Living Translation. Ang sabi po niya dyan sa verse 6, I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news, but it is not the good news at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ.
make no mistake. These Galatian believers were not new believers or new or recent convert. Hindi po sila recent convert, hindi din po sila mga bago sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung tayo ay na-inspired sa mga anointed preachers of today, and maybe some of them, we consider them the pillar of our faith. And the reason kung bakit tayo mananampalataya ngayon, dahil nakita po natin yung galaw ng Diyos sa buhay po nila. How much more during the time of the apostles? Especially the Apostle Paul. I cannot imagine how the Spirit of God worked in the ministry of Apostle Paul. Dahil sa kahanga-hangang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po ni Apostol Pablo. Diba? Makita po natin, siguro, hindi natin narinig kung paano mangaral si Apostol Pablo, kung paano mag-preach si Apostol Pablo. But I can imagine the power because of the Holy Spirit that is in him. The anointing of the Holy Spirit that is in him. For that, I can say that these Galatians were no ordinary believers. Itong mga Galatians na ito ay hindi po basta-basta mga mananampalataya. Yet, the Apostle Paul was shocked. Sabi niya, I was shocked. I am shocked. To find out how easily you turn from the truth and follow another gospel that is not gospel at all. Kaya sabi nga ng Matthew, sabi niya, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo. Baka ikaw ay mabuwal. Paalala din po ng Panginoon sa atin, gaano kalakas yung ating pananampalataya. Talagang ang kwan lang natin, ang talagang sandigan lang natin ang ating Panginoong Jesucristo. What was wrong inside the church in Galatia? We need to understand that the work of the enemy is so subtle. Napaka-subtle, napaka-nipis po. He uses people near and close to us. He uses people near and even dear to us to destroy our faith in our Lord Jesus Christ. Kaya dapat ipinapanalangin po natin ang bawat isa sa atin. Apostle Paul himself exposed that there were some so-called Christians, false ones, who were secretly brought inside the church. At yung kanila pong goal, gusto ko lang balikan ito po kasi nasa slides ko po. The reason why Apostle Paul wrote to the Galatians, because they are following a different gospel. And they are being fooled. So in-expose po ni Apostol Pablo that there were some so-called Christians, false ones, who were secretly brought inside the church. Imagine, nasa loob po sila ng iglesia. Nasa loob po ng iglesia. At ang goal po nila, ano po yung goal po nila? Is to take away the freedom we have in Christ Jesus. Para alisin muli yung freedom na natamo natin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa is to enslave us and force us to follow Jewish regulations. Mababasa po natin yan sa Galatians chapter 2, verse 4. Sabi po niya dyan, even that Christian came up only because of some so-called believers there, false ones, really who were secretly brought in. They sneak in to spy on us and take away the freedom we have in Christ Jesus. They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish regulations. Do you remember what Jesus said in Matthew chapter 11, verse 28? Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11, verse 28? Invitation ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nabibigatan. Sabi po niya, come to me, all of you who are heavy and weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Alam po ng ating Panginoong Jesucristo po yung bigat
na pinagdadaanan po ng humanity because of slavery. Even the Israelites, alam din po ng ating Panginoong Jesucristo, maging po yung mga His chosen people. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan po nila. So He wanted to give us rest from all of that. Lalong-lalo na po doon sa slavery. Kasi ano po yung slavery? We know that the law was given for the sake, yung law. We know that the law was given for the sake of order before the coming of the Messiah. Because God is a God of order. So that there will be no chaos. Para wala pong chaos, as simple as that, yung law. So we are now talking about the law. Kasi yan yung isang dahilan yung goal po nila, para himukin yung mga mananampalataya na ibalik muli sila doon sa paggawa ng mga bagay na nandun na sa, ng mga pinalaya na sila ng ating Panginoong Jesucristo doon So we know that the law was given for the sake of order before the coming of the Messiah. Because God is a God of order. So that there will be no chaos, kaya sabi ko kanina, as simple as that. So that people can identify what is moral and immoral, from what is right, from wrong, from what is godly and evil. Yun po yung purpose ng law. Kaya ibinigay po sa atin, sa kanila. But the law is not meant to redeem us from sin, or the wages of sin, or from slavery. Dahil habang dumadami po yung batas, ang tao ay lalong nababaon sa kasalanan. Guilt from sin is what makes our lives miserable. Alam ng ating Panginoong Jesucristo yun. Bagamat ibinigay po niya yung law, baka magkaroon po ng order, pero alam po ng ating Panginoong Jesucristo na yung law na yun ay kabigatan sa kanila. At maging sa atin, kung patuloy po natin na gagawin po yung nandun sa law, magiging kabigatan po yan sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo dyan, "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." That is one also to address kung ano yung effect po ng law sa buhay ng isang tao. So makikita po natin, there are so-called Christians today who are still debating and imposing on us that in order to be saved, we must follow OT regulation. Yung mga regulasyon doon sa lumang tipan. Which actually takes away our freedom in Christ. And instead, cause us to treat the grace of God meaningless. Kasi pag patuloy po natin na susundin po yung batas, we are treating the grace of God meaningless. Dahil kung ang pagsunod sa batas, tayo ay maliligtas, hindi na kailangan pang mamatay ang ating Panginoong Hesus. At ang kanyang sakripisyo at ang yung kanyang kamatayan sa cross ay baliwala. I hope that we will not fall into thinking that faith plus work equals salvation. Kailangan ma-resolve po sa ating isip that our salvation is by faith alone. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. The letter of Apostle Paul to the Galatians is to proclaim that salvation is through faith alone. Yun yung purpose po ng sulat po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Galatia. Is to tell them, is to proclaim to them that salvation is through faith. Kasi gulong-gulo na po yung mga isip po ng mga mananampalataya doon sa Galatia. Because there are some false teachers
who are trying to distort the gospel of our Lord Jesus Christ. Bilang Hudyo po, who practice the Jewish regulation, Apostle Paul understood the difficulties of where he came from. Alam po ni Apostol Pablo yung sinasabi po niya. Especially yung fulfilling the requirements of the law. For him, it is almost impossible. Kaya nga, ganun na lamang po yung kanyang saya, o ganun na lamang po yung kanyang pasasalamat ng kanyang ibinahagi sa pamamagitan po ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, na mababasa natin sa chapter 7. Ano po yung mensahe ng sulat po ni Apostol Pablo sa chapter 7 ng Roma? Na yung headline po niya, kung babasahin po natin yung headline po ng chapter 7, no longer bound to the law. Sabi niya doon, no longer bound to the law. He said in Romans chapter 7, verse 4, sabi niya sa Romans chapter 7, verse 4, you died to the power of the law. And when you died with Christ. And furthermore, mababasa po natin sa Romans chapter 7, 21 hanggang 25 po yan. And sabi po na Apostol Pablo po diyan, I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Verse 25, thank God, the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is in my mind. I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. The law makes us slaves to sin. But Jesus freed us from the law of sin and death. Hallelujah! Ang tanong, kailangan ko pa bang gumawa ng mabuting gawa o hindi na? Minsan ito yung mga nagiging kailangan ko pa bang gumawa ng mabuti o mabuting gawa o hindi na? Dahil po sa kasalanan, pati yung kakayahan po natin gumawa ng mabuti ay nawala po. Dahil ninakaw sa atin ng kaaway. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, part ng narrative po niya sa chapter 7, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Sabi po niya. But now that we are freed from the law of sin and death through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, it is now become our nature. Nature na po natin to do good. Amen. Bago na tayo nilalang in Christ Jesus. Kaya yung paggawa po ng mabuti, na hindi natin po dati kaya noong tayo ay makasalanan pa. Dahil po tayo ay binago na po ni Kristo. Kaya sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. At ano ang sinabi po niya sa Ephesians chapter 2 verse 10? We are God's masterpiece to do good works. Kaya po ang isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang paggawa po ng mabuti ay hindi na po usapin sa atin. Kasi nature na po natin gumawa ng mabuti. Kaya very irrelevant na po yung tanong na kailangan ko pa bang gumawa ng mabuti
o hindi na. Kasi kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo at binago ka, at ang ating Panginoong Hesukristo ang nakaupo sa puso mo, ang paggawa ng mabuti ay isa ng gawain mo na hindi na maalis sa iyo. Amen. Kaya hindi na po usapin yung mabuting gawa. Faith plus work equals salvation is one of the many misleading interpretation or teaching to deceive us, mentioned by the Lord Jesus in chapter 24 ng Matthew. Alam na natin ito. Ganun pa man, patuloy po natin ingatan ang ating sarili. Lalong-lalo na yung ating puso. Dahil ang usaping ito po ay hindi po tuluyan na nawawala sa ating kalagitnaan. Hindi po ito nahihinto, maging sa atin na nakakaalam na po ng katotohanan. Ito ay unti-unti pa rin na gumugulo sa ating isipan. Kasi ganyan ang kaaway, At kapag hindi tayo maging maingat, dito po nagsisimulang magkaroon ng problema yung ating puso, yung ating karakter. So let us guard ourselves from spiritual pride and from being confident in the flesh. Kaya sabi ng Apostol Pablo, I have no confidence in the flesh. Kasi kung minsan pag marami tayong mga gawa, minsan sa church, pakamian ng gawa. Pagandahan ng gawa. We must not insinuate to anyone. We should not insinuate to anyone that it takes hard work or sacrifice to be accepted and be saved. Kasi nangyayari pa rin po yan sa loob ng iglesia. Pagalingan, Kaya kung minsan yung mga hindi, nahihiya sila, lalong-lalo na yung mga hindi masyadong nakakapag-commit, Minsan hindi natin maalis yung nahihiya silang pumunta sa church. Kasi parang wala silang contribution sa church. So sana po, we should not insinuate to anyone that it takes hard work or sacrifice to be accepted and be saved. Another one of the many deceptions that the enemy is doing right now to deceive us is to sow fear in our heart. Yung pagtatanim po ng takot sa ating puso. So that we will not find the courage to stand to what is right and true. At hindi ko na po kaabain yung aking dito. Gusto ko lang idagdag ito. Na isa po sa mga dahilan, isa po sa mga deceptions na ginagawa ng kaaway ngayon, baka po manghina po yung ating pananampalataya or baka po tayo ay ma-deceive. Is yung to sow fear in our heart. Baka hindi po natin matagpuan, makita yung courage na tumayo for what is right and true. Ang usapin ngayon sa ating mundo na ginagawa natin kung saan ka tatayo. Especially now that we have a lot of fake news. And to end God's message this morning, I want to share what happened 4 days ago. Do you know what happened 4 days ago? September 10, 2025. A man who fearlessly sharing his faith in the Lord in campuses in the United States and even outside UK was brutally murdered by a single shot in his neck while speaking to the multitude of students in Utah, USA. At ito din ay pag-share po din po niya sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. His name is Charlie James Kirk.
He was 31 years old with 2 young children. He was the founder of Turning Point USA. I followed him in social media. Nakikinig din po ako sa mga tuho niya, sa mga debate po niya, sa mga encounter niya, sa mga ginagawa po niya sa social media, especially sa mga estudyante. How he interact with different people, groups of people of all kinds of life, different faith, answering questions based on the scripture with conviction, without judging, but respect on one's opinions. Issues was so encouraging. Napaka-encouraging po yung mga issues po. Very relevant in our days, especially when it comes to morality. Helping students who were hurting because of broken relationship, broken homes. And most especially sharing his faith in Christ Jesus our Lord as the only way to be saved. He did all these things fearlessly, and he was gone to be with the Lord. In a moment, in a twinkling of an eye, he was gone to be with the Lord. 2 months before he was murdered, he was interviewed. At kinanong po siya. Sabi po ng interviewee sa kanya, how do you want to be remembered when you are gone? How do you want to be remembered when you are gone? And he said, I want to be remembered by the courage of my faith. I want to be remembered by the courage of my faith. He did not say work. Hindi po niya sinabi, gusto kong maalala ako ng mga tao sa mga ginawa ko. Kundi ang sabi niya, gusto kong maalala ako ng mga tao dahil sa aking pananampalataya. The same thing with Apostle Paul. When he said, I have fought a good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. There was no mention of his hard works. There is no mention of his sacrifices, but faith. As Abraham was justified by faith, so are we. Amen po. Sana po pinagpala tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita sa umagang ito. Thank you, Holy Spirit, for your work in our midst. Thank you, Lord, dahil alam po namin na kayo po, Panginoon, ang nagsalita. Kayo po ang nangusap. Kayo po ang nagminister. Kayo po ang nagpala. Kayo po, Panginoon, ang nangumbinsi sa amin that what has spoken today, Lord God, are from you. It is not, Lord, from the mouth of your servant, but from you. Kayo lamang, Panginoon, ang maparangalan sa umagang ito. Lord, pagpalain mo po ang lahat na nakinig ng iyong mga salita sa oras po na ito, Lord. Wala po kayong lalampasan. Natainga, Panginoon, na nakinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Lord, pagpalain mo po. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga nakinig po namin na mensahe, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag, maging matapang sa aming pong pananampalataya sa aming pong Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo dalangin. Amen. Amen. Tayo po ay dadako po sa the Lord's Supper. As we celebrate the Lord's Supper, and remember the Lord for what He has done for us on the cross of Calvary. May I request everyone to stand for the reading of God's Word in regard the book of 1 Corinthians chapter 11, ano po. Sige lang po, pwede pong i-distribute po habang ginagawa po natin yung
so that we can save time. If you have your Bible with you, please open with me in 1 Corinthians chapter 11. May I ask our audio-visual operator if they can display it on the screen? And if you have your Bible with you, please open in the book of 1 Corinthians chapter 11. Ano po? We will be reading beginning from verses 23 up to 30. So let us read all together. Sabi po niya dyan, "For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. So this is in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread and drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you who are weak and sick, and some have even died." Sabi po ni Apostle Paul doon sa verse 23, "For I pass to you what I have received from the Lord himself." Ano po? Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. The reason why the Lord instructed the Apostle Paul to pass on to us this important teaching is to strengthen po yung faith po natin. Para po patatagin po yung ating pananampalataya as often as we can by proclaiming to one another the suffering, the death, and the resurrection of our Lord. There is no other way to strengthen our faith but to remind to each one what the Lord has done for us on that cruel cross. Because he bore our sins on that cruel cross. Ipinako po ng ating Panginoong Jesucristo, dinala po, inalis po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng cruel cross na yan yung ating mga kasalanan. He gave us the freedom from the slavery of sin so that we can live today and for eternity. Para tayo po ay mabuhay ngayon at magpawalang hanggan. So yung buhay po na binubuhay po natin is because of the grace of God. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Calvary. So before we partake the bread and drink from the cup, let us have a moment of silence. Can we have a moment of silence and ask the Lord in our spirit to search our hearts and make us worthy with a grateful heart? Itaas po natin ang tinapay. Tayo'y manalangin. Father, thank you for this bread that symbolizes the body of our Lord Jesus. And before we partake, Lord, make it worthy to symbolize the body of our Lord. And as we partake, it will give healing, blessing to each one of us and to our family.
And to all the people out there, O God, na hindi pa po nakakarinig, Panginoon, hindi po sila ligtas po. Ayaan mo, Panginoon, na itong pagpartik namin na ito, Panginoon, ay magbigay po sa amin ng passion, ng compassion, to share your words to them. Thank you, Father God. Thank you for your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Kainin po natin yung tinapay. Taas po natin yung ating cup. Panginoon, maraming salamat po sa cup na ito na mayroon pong laman na wine that symbolize the blood of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for the shedding of the blood that cleansed us from all our sins. As we partake, Lord, make it worthy, Father, to represent the blood of our Lord Jesus Christ, and give more blessings to all who partake it. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po natin inumin, pwede bang ipalit mo yung hawak mo sa iyong katabi? Okay na? Let us drink from the cup. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.